Live with discipline. Paano kung sabihin kong may mga bagay na kapag tinipid mo, mas lalo ka lang mapapagastos? Maraming tao ang akala nila ay nakakatipid sila, pero ang totoo, mas malaki pa ang nawawala sa kanila sa katagalan. Minsan, sa sobrang pagtitipid, iyon ang nagiging dahilan kung bakit mas maraming gastos ang dumadating. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 bagay na hindi mo dapat tinitipid dahil ang mga ito ang maaaring magligtas sa iyong pera, kalusugan at kinabukasan. Siguraduhin panonoorin hanggang dulo dahil ang number 1 ang investment na nakakaapekto sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Pang-10, mga relasyon at mahalagang karanasan. Alam mo bang ipinapakita ng maraming pag-aaral na ang matibay na relasyon ay isa sa pinakamalaking salik ng kaligayahan at mahabang buhay? Maraming tao ang nagtitipid pagdating sa oras kasama ang pamilya o mga kaibigan. Pero, hindi sila nagdadalawang isip gumastos sa mga bagay na ilang buwan lang ay mawawala ang halaga. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki para magkaroon ng quality time. Kahit simpleng pagkain sa bahay, pag-uusap, o paglalakad ay maaaring maging mahalagang alaala. Sa huli, mas maaalala mo ang mga taong nakasama mo kaysa sa mga gamit na binili mo. Pang-siyam, oras. Kung may paraan para makatipid ng 2 oras araw-araw, gagawin mo ba ito? Ang oras ang tanging yaman na hindi na natin mababawi kapag lumipas na. Kaya kung may mga bagay na makakatulong upang mas maging produktibo, tulad ng maayos na internet, productivity apps o tamang kagamitan, maaaring sulit ang gastos. Mas maraming oras ang maaari mong ilaan sa pamilya, pag-aaral, negosyo o pagpapahinga. Hindi lahat ng pagtitipid ay tungkol sa pera. Minsan, ang oras ang pinakamahalagang iniipon. Pang-8, pagkukumpuni ng sirang bagay. Alam mo ba na ang simpleng tagas ng gripo ay maaaring magsayang ng libu-libong litro ng tubig sa loob ng 1 taon kung hindi agad maayos? Ganito rin ang prinsipyo sa bahay, sasakyan at appliances. Kapag ipinagpapaliban mo ang maliliit na sira para makatipid, kadalasan mas lumalaki ang problema at mas mahal ang nagiging repair. Mas mabuting gumastos ng kaunti ngayon kaysa gumastos ng napakalaki sa hinaharap. Pang-7, mga kagamitang pang-trabaho o pang-negosyo. Kung ang isang kagamitan ay makakatulong para madagdagan ang kita mo, gastos ba talaga yon? Maraming tao ang bumibili ng pinakamurang kagamitan, pero mabilis naman itong masira o hindi sapat ang performance. Kung ginagamit mo ito araw-araw sa pagtatrabaho, sa negosyo, mas magandang piliin ang produktong matibay at dekalidad. Hindi lang ito tungkol sa presyo, ito ay tungkol sa halaga at produktibidad ng naibibigay na ito. Pang-6, insurance at emergency fund. Paano kung mawalan ka ng trabaho o magkaroon ng emergency bukas? Handa bang iyong finances? Karamihan sa mga financial problem ay hindi nanggagaling sa malaking paggastos, kundi sa mga hindi inaasahang pangyayari. Ang emergency fund at insurance ay hindi para kumita ng pera. Ang layunin nito ay protektahan ang perang matagal mong pinag-ipunan. Hindi mo man ito gamitin, malaking ginhawa ang malaman na handa ka sa anumang sitwasyon. Pang-5, kaligtasan. Sulit ba talagang magtipid kung ang kapalit ay ang iyong kaligtasan? Maraming tao ang bumibili ng murang helmet, charger, o electrical products na walang quality certification dahil mas mura. Pero kapag pumalya ang mga ito, maaaring mas malaki pa ang maging kapalit kaysa sa perang natipid mo. Sa usapin ng kaligtasan,
Mas mahalaga ang kalidad kaysa sa pinakamababang presyo. Pang-apat, sapatos at mga bagay na araw-araw mong ginagamit. May kasabihan na huwag kang magtipid sa anumang nasa pagitan mo at ng lupa. Kasama rito ang sapatos, kutsyon, upuan, at gulong ng sasakyan. Kung araw-araw mo itong ginagamit, mas makabubuting bumili ng matibay at komportableng produkto. Bagamat mas mahal ito sa simula, mas matagal naman ang buhay nito at mas komportable kang gamitin. Sa katagalan, mas makakatipid ka rin dahil hindi ka paulit-ulit na bumibili. Pangatlo, dekalidad na pagkain. Alam mo bang ang mga kinakain mo ngayon ay maaaring makaapekto sa kalusugan mo paglipas ng maraming taon? Hindi ibig sabihin nito na kailangan mo bumili ng mamahaling pagkain. Ang mahalaga ay piliin ang pagkain may sapat na sustansya kaysa puro instant at highly processed food. Kapag mas malusog ang katawan mo, mas mataas ang enerhiya mo, mas maganda rin ang focus mo, at mas mababa ang posibilidad na magkasakit. Ang masustansyang pagkain ay investment, hindi luho. Pangalawa, edukasyon at pag-aaral. Ano ang isang investment na hindi kayang nakawin, masunog o mawala? Ang sagot ay ang iyong kaalaman. Kapag natututo ka ng bagong skills, certifications o kaalaman, nadadagdagan ng halaga mo sa trabaho at negosyo. Hindi kailangang gumastos ng malaki. Marami ng libreng online courses, books, podcasts, at educational videos na makakatulong sa iyong pag-unlad. Ang perang inilalaan sa tamang edukasyon ay kadalasang bumabalik ng maraming beses sa hinaharap. At ang panguna, kalusugan. Ano ang silbi ng malaking ipon kung wala ka namang lakas para ma-enjoy ito? Ito ang pinakamahalagang bagay na hindi mo dapat tinitipid. Kasama rito ang regular na check-up, tamang pagkain, sapat na tulog, ehersisyo, at pagpapatingin agad kapag may nararamdamang kakaiba. Maraming sakit ang mas madaling maagapan kapag maaga itong natukoy. Mas mura ang prevention kaysa sa gamutan. Tandaan, ang pera ay maaaring kitain muli, pero ang kalusugan ay mas mahirap ibalik kapag napabayaan. Ang pagiging matipid ay hindi ibig sabihin na pipiliin mo lagi ang pinakamura. Ang tunay na pagiging matalino sa pera ay ang pag-alam kung saan ka dapat magtipid at kung saan ka dapat mag-invest. Dahil sa huli, ang tamang paggastos ngayon ay maaaring magligtas sa iyo sa mas malaking gastos bukas. Kung may natutunan ka sa video na to, i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang financial at self-improvement content. Maraming salamat sa panonood.